Hi traders, welcome to my YouTube channel. This is Farm Boss. Disclaimer. And guys, hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo today. Maraming salamat po. Tapos ito ang ating buying signals. Stock screening, meron tayong video po niyan. Andun po sa ating playlist ng weekly tutorials. Pakihanap na lang po doon. In-explain ko din dyan yung ating buying signals tsaka yung paglipat ng mga stocks na na-screen natin sa spreadsheet. Yun guys, kanina ang dami nag-breakout doon sa ating top 5 picks. Tatlo, si Tugs, Eagle at si AXLM. So, check natin yung mga chart nila and mag-revise tayo ng plan. Unahin natin si Tugs. %8% yata to si Tugs eh. 8.15% ang tinaas niya kanina. Adjust natin yung Darvas box. So, ito yung plan natin. Ang ating breakout level is 1.39. So, sabi natin, bibili tayo sa 1.40. Kung nakabili ka dyan, mukhang maayos-ayos na yung gain. Kasi ito, mayroon tayong TP area. Possible TP natin is 1.53. Nakuha natin dito sa resistance dito sa kaliwa. Yun, sa peak niya. And then, meron tayong cut loss na 1.36. So, adjust na natin yung cut loss natin kasi tumaas na yung price ni Tugs. Check natin kung paano natin adjust. So, ang ginagawa ko 4% pa din eh. So, kung ang price ni Tugs 1.46 na, dito natin lagay si Tugs. 1.46. So, ang cut loss niya dapat is 1.41. Stop level natin 1.41. Dito. So, pag umabot yan, magsisell na ako. So, ito na yung bago nating adjusted nating stop limit. Sulat nga natin. Stop limit to guys, or sell plan nyo. New sell plan nyo. 4% ng current price nya. Ayan. So, ginagawa natin yan para ma-protect natin yung mga gain natin. Kung may gain ka na dito, mas bumaba siya, at least meron ka pa uling konting gain. So, ginagawa natin yun kasi binibigyan natin ng allowance tong huminga pababa or mag-consolidate ng konti. Basta hindi niya nababasag yung sinet nating support or sinet nating stop limit. Kung maganyan siya, okay pa. Pag bumaba pa siya dito sa stop limit natin na 1.41, pwede ka na magbenta. Huwag mo nang paabutin dito sa box uli. Kasi sayang yung gain. May gain ka pa yata ng konti dito sa 1.41. Okay guys, yan yung ating plan kay Tugs. So, tapos na nag-breakout pala siya, hindi pa 70 yung RSI natin. So, sabi natin pag ganyan, kalahati lang nung allocation natin ilalagay natin. Kung nagte-trade ka ng isang stock, kunyari 50,000, 25,000 lang lagay mo muna. Tapos pag nag-70 na tong RSI, dagdagan na lang uli ng 50% ng allocation mo. Okay guys, yan si Tugs.
Itong si Eagle, check natin chart niya. Sa closing siya nag breakout 12.45, 15 lang yung price niya. Tapos yung closing niya nag 15.10. Tignan natin. So, ganda naman dito kay Eagle. Pag nagbe-breakout siya sa malaking consolidation, nangyari ito, dumidiretso siya. Sunod-sunod yung candle niya pataas. So, tingnan natin kung uulitin niya dito sa consolidation na to. So, tingnan nyo, nag-breakout siya dito, wala siyang volume. Dito sa candle na to. Guhitan lang natin. Yan. Nag-breakout siya dyan, wala siyang volume. Tingnan nyo dito. Pero tingnan nyo yung sa mga sumunod na candles, puro green. Tingnan natin kung ulitin niya yan. Kasi dito sa breakout niya dito, wala siyang volume. Tapos RSI niya nasa 67 pa lang. So kung bumili ka kanina, dapat mga 50% lang nung allocation mo. So kung ulitin ni Eagle yung ganung galaw niya, eto, after ng long consolidation, nag-breakout, dumire-diretso. Ito din, long consolidation din siya dito. Tapos nag-breakout, sunod-sunod yung candle. Sana ulitin niya yung mga yan. Kung nakabili kasi dito sa breakout, ilan percent din yung tinaas ni Eagle bago nag-conso, 35%. Sana ulitin niya yan dito. Kaya ito yung plan natin kay Eagle. Ganun pa din yung cut loss natin kasi kaka-breakout niya lang. Hindi pa masyadong malaki yung price niya. So, ang cut loss natin, 14.55 pa din. Tapos, ang ating TP, nakuha natin dito sa kaliwa, 15.83. So, dito natin siya nakuha. Ayun nga. Dapat nakapasok kayo ng breakout nito kanina. Pwede pa naman siguro kung kasi 15 yung ano niya 15 yung price niya nung bago mag-closing. Yung closing price niya wala pa namang 1%. So pwede pa kayong pumasok dito. Actually bukas pwede pa. Pang maayos to si Eagle kung gagawin niya ulit itong mga ginagawa niya dati. Pagka breakout, dire-diretso sa taas. Okay, yan si Eagle. Next natin si AXLM. Ito bago mag-close. Tsaka siya gumalaw. Kala ko nung start, hindi pa siya magbe-breakout. Kasi nag-red siya. Pero nung bago mag-closing, umangat siya. Tingnan nga natin, wala siyang volume. Wala siyang volume. RSI niya nasa 65, pero nag-breakout siya. Yung system natin, pag nag-breakout yung isang stock, kahit wala pa siya sa RSI is greater than 70, kaya yung volume niya maliit, maglalagay na tayo ng allocation. Kahit maliit lang. Kung ayaw yung 50%, siguro 30%. Kasi ito, pag na-breakout niya ulito, ito may resistance dito eh. Pag na-breakout niya ulito, nagay ka uling 50%. Pwedeng ganun. Tapos siguro naman, pagka-breakout niya dyan, nasa 70 na tong RSI natin. At sana may volume na din. Breakout level ni AXLM 2.86. So sabi natin bibili tayo pagka breakout. Pag lampas ng breakout 2.87. TP natin dito na natin kinuha sa taas. Possible gain 6.45.
Tapos ang ating cut loss is 2.78. Itong 2.78, yan pa din ang cut loss natin. Kasi maliit lang yung ginalaw nito ni Axelum. So ito pa din yung i-retain natin tong cut loss natin na 2.78. 4% cut loss. Okay. So proceed na tayo sa ating top 5 picks for November 4, 2020, Wednesday. SPC, Web, MRC, IMI, IDC. So magplot tayo ng plano sa kanila. Punta tayong charting. SPC. SPC, meron na tayo dito dati. Actually, ito si SPC. Dito sa breakout na to, pinantayan na natin siya. So, nag-breakout siya dito. Itong si SPC, para siyang si ACE-N. Breakout, ipon ng lakas. Breakout, ipon uli ng lakas, consolidation. Tapos breakout uli, ipon uli ng lakas. At sana ganun uli yung gawin niya pag nag-breakout si SPC. Tingnan nga natin kung nakakuha ka doon sa 10.12, yung top 5 picks natin dati na video. Kung nakailang gain ka na. Around 8%. 8.74. Tapos kung magte-trail follow ka, baka meron pa tong kasunod ulit na breakout. So kung yung trail follow naman, yun nga yung sa video natin ng Darbas Box, yung ginagawa nga ni Manong Nicolas Darbas. Every breakout, nagdadagdag siya. Ngari, bumili ka ng breakout dito, tapos nag-breakout ulit dito sa susunod na box. Dagdag lang. Yun yung trail follow. Breakout level niya is 11. 11.00. Tapos cut loss natin, 10.68. So, ang ating possible TP, 12.28. Ano pala to, guys? All-time high pala to. So, wala tayong makikita ng resistance. So, itong mga TP na to, kinuha lang natin siya sa ating trade plan calculator. Check na natin, 11.02. Natin, SPC. $11.02. So, yun. Ang ating 10%, 12.28. Yun. Tama. Yun yung TP natin. 10% TP. 12.28. Tapos ang ating cut loss, ito, nakuha din natin 10.68. Yun, 10.68 dito. 4% cut loss niya. So, ito yung ating plan K. SPC. Kanyang RSI is nasa 73 na. Hinihintay na lang talagang mag-breakout with volume sana to. So, pagka-breakout, sana mag-pick up yung volume niya. Okay, next na tayo. Web. Yan si Web, nag-breakout na siya sa dalawang box. Gawan uli natin siya ng panibagong box. So, ang RSI niya nasa 72 na. Naghihintay na lang ng volume and breakout ng box. Malapit na siya dun sa tuktok ng box natin. Pero ang iniisip ko dito kay Web, sana mag-ano muna siya, mag-console siya ng konti dito sa taas ng ating DB50. Tapos tsaka siya mag-breakout. Pero kung mag-breakout siya, bibili na tayo syempre kasi yun yung ating rule.
So, ang breakout level natin dito sa candle na to 2.99. Sabihin natin makakabili tayo sa 3 or sa 3.01 na lang kasi 3 resistance din siya, full number. Siguro pag na-break niya yung 3, malakas siya. Naka-break siya ng whole number na resistance. So, ito ang ating buy. 3.01. Tapos, i-take note na lang natin, may ano dito, may resistance dito sa part na to. Tingnan natin kung dyan na tayo kukuha ng ating around 6% siya. Okay na din, pero dito na tayo kumuha ng TP natin. So guys, yung TP hindi porket may TP bibenta nyo siya ng isang buo or lahat ng allocation nyo. Pwede kayo magbenta ng paunti-unti. For example, nakuha natin tong TP na to 3.35. Yan ito, nag 12% ka dyan. Pwede ka magbenta muna ng kalahati. Tapos tingnan mo kung hanggang saan aabot yung price ni web. Tapos yung ginagawa natin, adjust mo lang yung stop limit mo or yung sell level mo. Yan ito, tumaas na siya dito. Mag-set ka ng stop limit sa 4% dito. 3.22. Yan. Or kung tumaas pa uli yung price niya, kunyari, umabot tayo dito sa resistance na to. 3.65. Adjust ka uli. Adjust ka uli ng ano mo, ng sell level mo. Dito na 3.51. So, pag ganyan ginagawa mo, napoprotect mo yung gain mo. Tsaka may plan ka na. Tsaka guys, kung nagplano ka, sundin nyo lang. Huwag kayo mag-divert. Kasi minsan, nakakaloko tong stock trading eh. Pinaglalaroan yung greed mo, yung feeling mo na tataas pa yan, tas kunyari bumaba ng konti yung price, consolidation lang yan, tas nakita mo bumagsak na siya ng 10%, 20%. So hindi natin alam kung tataas yung price pa or bababa pa talaga yung price. Kaya susundin lang natin yung mga sineset nating rule or sineset nating plan. Okay guys, ito yung plan natin kay web. So, buy tayo, 3.01. Set tayo ng TP dito sa 12% gain. $3.35. Possible TP, 3.35. Okay, taas ang ating cut loss. Tingnan natin doon sa ating trade plan calculator. Galing natin C. Laki ng binagsak ni C kanina eh. So, ang ating buy, 3.01. 3.01. Cut loss natin is 2.92. 2.92. So, di ko na kung nasabi ko na sa inyo, yung RSI ni web is nasa 72 na. 4% cut loss natin, 2.92. Ayan, RSI nasa 72 na. Wala pang volume, below average pa din. Hintayin natin ito mag-breakout. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng volume.
Okay guys, yan yung ating plan kay web. Next natin, MRC. Lakas nito ni MRC, hindi siya bumababa. So, lagyan natin siya ng Darbas box. So, maliit lang yung range niya ngayon eh. Nagre-range lang siya ng 0.41 saka hanggang 0.42. And lagi siya nagko-close sa 0.42. Sino kaya nagpapa-close sa kanya dyan? Tingnan natin yung levels niya. Volume, below average pa din. Tapos ang RSI niya nasa 70 na. So sana pag nag-breakout siya dyan, may volume. Kasi okay na yung RSI natin. Ang kanyang breakout level is 42. So, kunyari, bibili tayo ng 42.50. By 0.4250. Guys, ito pa lang mga ganitong stock. Medyo isang pitik niya lang, medyo malaki yung loss nyo or gain. So, ingat-ingat sa mga ganitong stock. Sabihin natin, dito yung ating resistance. Dito. Na 44.50. Possible gain natin dyan sa 44.50. 5%. Tingnan nyo na lang kung paano yung gagawa ng plano to. So, tingnan nyo kung okay yung ganyang percent sa inyo na pwede kayong mag-plan. Pagka breakout dito sa 0.42, kalahati lang muna ibili nyo. 50% nung usual na pinambibili nyo. Tapos pag nag-break dito sa 44.50, pwede kayong bumili uli ng 50% pa uli nung nilalagay yung allocation sa isang stock. So, possible TP 0.4450. So, ito possible gain natin nasa 5.90%. Tapos ang ating cut loss, check natin sa ating trade plan calculator. Dito natin ilagay 0.4250. MRC. So, ang ating cut loss is 0.41. So, dito sa baba ng ating Darbas box. Okay guys, yan yung ating plan kay MRC. Next natin sa ating top 5 picks, si IMI. Itong si IMI, ang ganda ng breakout niya last week. Pero ngayon nagko-consolidate na siya. Check natin. So dito siya nag-breakout. Yun, bumalik siya sa box pero lumabas uli. So gagawan natin siya ng panibagong box. So ito na yung ating breakout level.
Yung close niya dyan is 6.78. Sabihin natin 6.79 tayo makakabili. $6.79. Okay, hanap tayo ng resistance. Gagawin natin siyang TP area. Check natin nga itong wick na to. Itong wick dito. Itong wick na to. Tsaka itong resistance dito. Tingnan natin siya. Baka pwede siyang TP area natin. Alt edge. Ilang percent? Around 6% ulit. Pagkatapos yan, dito na yung ating resistance. So, gamitin muna natin yung 6%. Ito yung mahirap sa mga pa-reverse pa lang na stocks, guys. Medyo madami siyang resistance na pagdadaanan. So, yan. Ito ang ating possible TP. 7.21. Okay. Ang ating cut loss 6.79. Tanggalin natin si PX. Ito pala, si Now. 6.79. Gawin natin yan si IMI. Ang ating cut loss 6.58. Dito. %4% cut loss sa baba ng DB50. $6.58. So, ang RSI ni IMI nasa 65. Nag-70 na siya nung nag-breakout, kaso bumalik ulit sa 65. So, tingnan natin kung babalik siya uli doon. Tapos, meron siyang volume. Maganda yung volume ni IMI dito. Kagandahan dito sa gantong volume, yung red candle niya, maliit lang yung volume. So, sana pag nag-breakout to, malaki uli yung volume niya. Okay guys, yan yung plan natin kay IMI. So, next natin, IDC. Okay, ayun si IDC. Ito yung gusto natin sa isang stock eh. Yung nagko-consolidate siya dito sa taas ng DB50. So, ito may plan na pala tayo sa kanya dati. Guys, ito binabantayan ko to si IDC. Yun nga kasi dito na siya nagko-consolidate sa taas ng DB50 natin. So, ito yung plano natin kay IDC. Ang kanyang breakout level is 2.96. So, sabi natin, paglampas dyan, tsaka tayo bibili. 2.97. Tapos, meron tayong nakuha dun sa kaliwa. Resistance. Ginamit nating TP dito. Ayan. Ang TP natin is 3.64. Tapos, ang ating cut loss, 2.88. Siya yung nakuha natin sa ating trade plan calculator. So, ayan, wala pang volume si IDC.
Sana pagka-breakout yan, meron na siyang volume and mag-RSI 70 na din. Okay guys, yan yung ating top 5 picks. So, meron ba tayong iba pang binabantayan na stock? Try natin si pizza. O, Shakey's. Ito, binabantayan din natin to guys. Nakita nyo yung WPI, di ba? Mahaba yung consolidation niya. Ito din, tingnan nyo si pizza. Tingnan nyo ito si Shakey's. Mahaba ng consolidation. So, na-expect natin ito pag nag-breakout. Medyo malakas din. Katulad ni WPI. Tapos, mauuntog na siya. Tinitingnan natin resistance dito. Itong gap resistance na to. May gap siya dito. Baka ipil niya pa muna yan. Dito tayo maglagay ng resistance natin. So, ang breakout natin dito. Dito sa candle na to. Ito yata yung pinakamalaki. Tingnan natin. 6.96. Tama, 6.96 ang breakout natin. Hindi ko na susulat guys ha. Kasi hindi na naman to top 5 picks natin. Yun yung ating breakout. Kasi ang ating possible gain dito. Kung dito sa gap resistance nalagpas 14%. 8%. So, around yan. Sa gap resistance na yan. Okay, yan isang binabantayan natin. Si pizza. Tapos yung isa si SSI. SSI. So, yun. Favorite natin. Mahabang consolidation. So guys, ang hinahanap ko dito sa mahabang consolidation ng mga stocks, naka AOTS na. Ibig sabihin, yung MA20 above na siya sa MA50, tapos yung MA50 above na siya sa MA100. So AOTS, alignment of the stars, yung nakuha natin kay Idol Ciprix. So ayan. Kita nyo si SSI, nag-breakout na siya dito sa Darvas box natin kanina. Pero yung price niya, nandito pa sa resistance dito sa dalawang candle na to. Kita nyo yung price niya, nandiyan pa. So, tingnan nyo kung tataas pa siya dyan bukas. Pwede pa kayong bumili. Ang susunod niya na kasing resistance, dito na. Tapos, mukhang hindi pa to malakas na resistance. Dito. So, check nga natin kung ilang possible gain nyo dyan. O, diba? Laki. Yan yung susunod na resistance niya. Binabantayan ko dito si SSI. Sabi kasi natin, pag mahaba yung consolidation, malakas yung breakout. So, yan. Tapos isa pa. Tingnan natin si LIHC. LIHC. Yun, nag-breakout kasi bumalik. Pero pwede pa natin itong bantayan. Kasi tingnan nyo. Ito yung breakout niya. Nakalabas na siya dyan kasi bumalik pa siya. Pero, ina-expect natin, magkukonso siya dito sa taas ng DB50 natin. Tapos, pwede na siya mag-breakout. So, yung iba yata tawag dito, head and shoulder.
So, problema mo lang, kung nakabili ka doon sa breakout, na false breakout ka dito, kunin ko na ito guys Problema mo lang kung nakapagbili ka dito sa breakout dito. Actually, pala guys, itong ano niya, itong green candle na to, itong malaking wick, hindi pala siya nag-breakout dun sa box. Tapos nag-open siya dito sa red candle above nung box, kaso nga lang bumalik. So, ito na yung ating bagong breakout level. 0.79. Tapos yun nga, baka gayahin niya to. So, kung nakabili ka dyan, kaya guys, usually bumibili ako EOD para hindi ako nagaganito. Kasi ito nangyari tong red candle na to sa intraday. So, maganda dito, nagbabay ka pag close. Para hindi ka madadali ng mga ganitong candle. Pero tingin ko naman dito kay Lee HC, gagayahin niya lang yun. Parang mag-head and shoulder siya. Tapos break na. Pero gusto ko sana mag-console siya malapit dito sa ating breakout area. Huwag na siyang bumaba dito sa baba ng DB50 natin. Kung may bubuga pa to si LHC. Okay guys, yun muna. Quote of the day na tayo. Only you and you alone can change your situation. Don't blame it on anything or anyone. So yun guys. Huwag niyong sisisihin si Miss Market kung natatalo kayo or hindi. Nasa sa inyo yan. Wala sa ibang tao yan. Wala sa market natin yan. Nasa sa atin yan. Paano natin i-improve yung sarili natin. So yun nga, yung Holy Grail. Kung naghahanap kayo yung Holy Grail, ang Holy Grail natin sa trading, discipline and consistency. So yun. Sana meron tayo niyan. At maging successful tayo lahat. Okay guys. Tapos na uli ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe and like my videos. And then you can find me at facebook.com/farmboss trading. Tapos meron akong Twitter account at farmboss_. Ayun guys. Sana may nakuha kayong kaalaman, karunungan dito sa video na ginawa natin today. Good luck sa ating bukas and God bless us all.